Magandang araw mga kababayan, kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Di pa po tayo nakakabalik sa Pilipinas, nasa schedule pa po tayo abroad, no? At kasama natin ang mga manggagawang Pilipino na mga minamahal ni Tatay Digong at mahal din po natin. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga dialogo, pakikipag-usap sa kanila, and marami po tayong natututunan na kanilang mga hinanaing at hinanakit sa kasalukuyang administrasyon, at ganoon din po yung lalim ng kanilang pagmamahal sa naging pagkalinga at pag-aruga at paninindigang ginawa ni former President Duterte during his time nang siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya pagpasensyaan niyo po na medyo minsan ay nadidelay yung mga upload ng ating balita at talakayan. But nonetheless, pag-usapan po natin yung mga mahalagang balita dyan sa Pilipinas. At wag nating kalimutan habang inaayos ko yung ating video talakayan, wag po nating kalimutan mga kababayan ang ating wait lang ayan. Ang Bigwas ng Agila, mayroon din po tayong program with Ma'am Lorraine Maribadoy. Please like and share and promote our videos also at ang ating mga talakayan. And of course, dun sa mga nagtatanong po kung paano makakatulong sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating advocacy group na Bangon Sambayanan People's Movement na pinamumunuan ni Ka Eric, ang atin pong GCash line ay 0916-308-7710. Yan na rin po ang ating line of support and coordination through kay Rohilda Celis, kay Langging, ang aking wife. Again, ang numero po ay 0916-308-7710. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong kapapasok lang na impormasyon, no? Very fresh. Mula po dyan sa Pilipinas, maituturing na isa itong breaking news na ang kangaroo court ni Luistro at nila Tambaloslos at nila Marcos na nagsasagawa ng illegal na mini trial dyan sa may Committee on Injustice or Committee of Injustice ng House of Representatives. Tinatawag na nga itong kangaroo court, no? Walang karapatan at tungkulin nito na magsagawa ng trial by publicity at mini trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung gusto nila, i-endorse na nila sa plenary, pagbutuhan na nila at iakyat sa Senado, kasi they have already the numbers Pero bakit gusto pa nilang gumawa ng showdown para sa kanilang mga witnesses, sa mga ipapatawag nila like Trillanes at itong kapapasok lang na impormasyon like Madriaga? Because the purpose here, alam nila hindi naman yan magtatagumpay Pagdating sa Senado, madudurog lang yan doon. Ang binaluktot at walang saysay, mapang abuso at baluktot na impeachment complaint nila laban kay Vice President Sara Duterte, no? Walang patutunguhan yan, kundi ibabasura lang yan sa Senado. Makakuha man sila siguro the most 6-7 ka senador na boboto na ipako-convict nila si Sara Duterte para ma-remove as Vice President at hindi na po siya makakatakbo kailanman sa anumang public office, including to become a candidate for presidency sa 2028. Yan po ang layunin nila. Pero pagdating sa Senado, malabo. They cannot have that number 16 senators at the least para po hindi na makapagpapatuloy si Sara Duterte na makakatakbo sa Senado. Kaya naman, ngayon pa lang, alam nila dahil talunan yan pagdating sa Senado, itong si Marcos at si Romualdez, the minimum objective is to launch a coordinated and intensified political demolition attack versus the Vice President. Kaya gagawin nila yan na magiging kangaroo court, mini trial, trial by publicity para ipahiya at bastusin at tapunan ng putik si Vice President Sara Duterte. Kaya ito pong breaking information that we receive
from the Philippines na si Ramil Madriaga, na tinawag na nga ito na polluted witness. Basura po ito na nakalagay dyan sa may Tagig, sa Camp Bagong Diwa sa may Bikutan, dyan sa may jail, na naharap sa kasong kidnap for ransom. At dati na po itong notorious na hinahabol ng batas ang grupo nito, yung Madriaga Group, nasasangkot sa mga kidnap for ransom operations at iba pang mga illegal na mga organized crime operations. At binanggit niya yan sa isang interview ni dating Philippine National Police Chief General Benji Acorda, na isa sa priority target nila noon nung aktibo pa siya sa PNP leadership bilang Chief of the Philippine National Police. Sinabi ni General Acorda sa interview na itong Ramil Madriaga at ang Madriaga Group ay notorious na mga organized criminal operators focusing on kidnap for ransom, gun running, and gun for hire. No? Yun ang mga trabaho nila. Kaya gagamitin siya, si Madriaga, upang palabasin na kinontrata siya ni Vice President Sara Duterte. Alam na natin yung script. Script po yan ni Dilima at ni Trillanes. Bicoy Part 2 ngayon, di ba? Si Bicoy. Ang totoong narco-list ni Bicoy. Yun pala, Picoy. Ayun, nahuli ang kulukoy na tauhan ni Trillanes na binayaran niya, according to the late Attorney Jude Sabio, at nahuli sa kasong carnapping at multiple murder sa Bicol. No? Itong si Bicoy. The script was identified to be hatched at inilunsad ni Trillanes bilang bahagi ng demolition attack niya kay former President Duterte. Alam niyo si Trillanes po, itong sila Dilima, itong sila Hontivirus, itong sila Boy Tartar Lamas, they are so obsessed na pabagsakin ang mga Duterte, lalo na si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte. Hindi naman po sila nagtatagumpay at hindi sila magtatagumpay. Even if tinatawag niyang karton president si Pangulong Duterte, dahil mga mascot at karton na lang po nagagamit daw ng mga die-hard Duterte supporters, pero mahal na mahal pa rin po ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. In fact, kung magpa-survey ka kung sino ang pinagkakatiwalaan at minamahal na naging leader o magiging leader ng Pilipinas at pamumunuan ang ating bansa mula doon sa mga nakaraang leaders, sigurado pa ako number 1 si Rodrigo Duterte. Si Pangulong Duterte po, yung huling survey last year, bago siya makulong, I think mga January 2025. March kasi siya nakulong, no? March 2025 siya ipinakulong ng illegal at ipinadukot. He was 78% ang kanyang trust rating. Kung pag-uusapan po ang pinagkakatiwalaan na leader ng Pilipinas, mas mataas pa po siya kay Sara Duterte. Sara Duterte, I think, gained 63 or 65%. Rodrigo Duterte, 78%. Si Marcos Jr. during that time, ang kanyang pinakamataas na naabot was only 28%. Malayo, no, mga kababayan? Kaya naman po, ngayon negative na yan si Marcos, si Romualdez, si Tambaloslos, negative 50, below zero na yan. Si Marcos negative, ang latest, negative 41% ang average niya. Bagsak na bagsak po yung ratings ni Marcos, no? Lalo na po sa trust and approval ng mga Pilipino. So, ito pong Madriaga ay ipipresent di umano sa April 14 kung matutuloy yung schedule, and then mag-press conference. Yung handlers nito, sila John B. Crimolia, yung sila Martin Tambaloslos, kasi pabalik-balik doon ang hippopotamus ni Romualdez na si Jude Asidri, ng tingog ng mga magnanakaw party list. Tingog party list. Sindikato ni Romualdez yan, Hindi pa siya kontento sa district niya na mga budget na kanilang kinukurakot at buong Pilipinas para party list naman ang ginamit. Kaya ang tawag ng mga netizens, tingog ng mga magnanakaw party list, itong si Jude Hippopotamus Asidri, balik-balik yan doon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan para kausapin yung mga preso doon na gagamitin nila para mag-corroborate sa testimonya ni
Itong nakakulong na may kasong kriminal na kidnap ransom at itinuturo ng PNP noon pa man na leader at namumuno ng organized crime group na Madriaga Group involved sa kidnap for ransom, gun for hire at gun smuggling. Yan po ang gagamitin nila sa April 14. So naka-rehearse na po ito at mukhang hindi na nila pauuwiin, no? Para maitago nila doon at ma-safe keep nila para kontrolado na doon sa kanilang kangaroo court sa Committee on Justice or Committee of Injustice, no? At ito naman ay malinaw na sanctioned. Pinupunduhan po ito at itinutulak ni Marcos Jr. na mangyari ang ganitong uri ng mga kangaroo court mini trial dyan sa House of Representatives. Sa gitna po ng kagipitan at kahirapan ng sitwasyon, 140 pesos na per liter ang diesel sa Pilipinas at almost 100 na rin mahigit ang gasolina per litro at ang LPG aabot na sa 1,500. Wala pa rin nakikita at nararamdamang aksyon na ginawa na tama si Marcos. At itong mga buhaya at magnanakaw na mga politiko ay nandyan lang sa Kongreso at kung ano-ano ang ginagawa maliban sa pagnanakaw at pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan kasabwat sa sindikato ni Marcos at ni Romualdez, inaatupag nila itong maruming laro nila sa politika na naglalayong durugin at wasakin nila si Vice President Sara Duterte. Pero nagkakamali po sila, mga kababayan, sapagkat ang taong bayan mulat na eh. Hindi mo na po pwedeng saraduhan ang isip ng mga mamamayan. Alam na po ng mamamayan. Ang diskarte nila, takot na takot sila na magtatagumpay bilang presidente at makakaupo muli ang isang Duterte sa katauhan ni Vice President Sara Duterte na magiging pangulo ng bansa dahil mananagot po sila. May pananagutan at may kaparasahan na mangyayari po laban dito sa kanila. Kaya itong si Marcos, si Romualdez at ang mga tauhan nilang buhayang mga magnanakaw na mga kongresista lalo na ay todo ang kayod para wasakin si Vice President Sara Duterte. Pero alam naman po natin hindi na magtatagumpayan. It will not become successful in Congress. We are very sure about that. The most that they can have is Ping Lacson, Tito Soto, Ontiveros, Pangilinan. Baka pa masama nila si Bam Aquino. Other senators will not play the fire of dirty political demolition game na ginagawa nila laban kay Vice President Sara Duterte. Useless ito, pero ang objective nila minimum, hindi man nila matatanggal sa impeachment na proseso at mapapakonvict si Sara Duterte sa Senado, at least tinapunan nila ng tonito-niladang putik. Pero natinag ba? 3 taon na nilang ginagawa ito eh. Simula po na magkaroon na ng bitak at biyak sa unit team, walang tigil ang tulutudong gastos nila Marcos at Romualdez, nila Lisa Araneta para sa trolls, mga bayaran na media, mga keyboard zombies, mga bayaran like itong tagapagtahol na si Claire Castro, nirecruit din nila yan eh. At iba pang mga trolls, no. Ang tanging qualification ay magmura, magbardagulan at mangbastos at atakihin ang mga Duterte at tudong gumawa ng kasinungalingang magtatabon-tabon sa krimen ni Marcos at nila Romualdez. Kaya naman po, kailangan nating ibunyag na in their desperate move, pati mga kriminal o naakusahan sa malalalim at seryosong kasong kriminal like Madriaga, polluted witness nga sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, walang kabuluhan ang taong ito sapagkat alam natin Bicoy Part 2. Scripted nila Dilima Trillanes, nila John B. Crimolia, nila Romualdez ito. At gusto nga nila itong gawin na parang star witness, pero hindi yan papasa sa Senado. Kaya dyan lang sa kangaroo court po nila yan. At bantayan natin kasi they will have a press conference. But of course, when people are already aware, ang maniniwala lang dyan sa kanila sa polluted witness nila na scripted ito lahat, sila din. Sapagkat buo na ang paniniwala nila na
tama ang kanilang kasinungalingan. Yan ang mga syndrome ng naapektuhan ng saltik ng ulo mo, na when you create a bubble of truth and reality sa ibabaw ng pagsisinungaling at mga panloloko, you tend to believe na yung kasinungalingang binuo mo ay yun na ang totoo. Anong tawag dyan? Nag-iilusyon at nag-hallucinate. Yan. So abangan natin itong breaking information na pumasok that Madriaga will be used, no? Of course, bayaran yan, bayad yan. Millions ang ginamit dito. Pati pamilya nito, pati ang mga iba pang criminal group members, pati ang mga ilang pang mga preso. Binabayaran po yan hindi ng pera ni Marcos at ni Romualdez. Sila ang nagbibigay facilitation. Pero yung pagnanakaw na ginawa nila, doon kinuha ang pera. Doon kinukuha ang budget. No? Billions eh. Ang delivery lang ni Saldico kay Marcos at kay Romualdez, hindi bababa sa 56 billion pesos. So, hindi katakataka na ang net worth ni Romualdez sumirit mula sa 350 million declared statement of assets, liabilities, and net worth in just 3 years, naging mahigit 3.4 billion pesos. 1,000% mahigit ang itinaas. Dinoktor pa yun, ha? Hinilot pa para kunwari maliit lang. We believe Saldico really did deliver. Nag-deliver talaga si Saldico ng mahigit 56 billion pesos kay Marcos at kay Romualdez. That's a completed argument already. Kaya nila kayang bayaran po itong mga kagaya ni Madriaga, itong sila Boy Tartar Lamas, sapagkat they live by the principle of money at ill intent, no? Yung mga taong lumalaban at gumagawa ng tama, lumalaban sa katiwalian at korupsyon, yun ang tinatarget nila. Pero yung nagpapatupad at nagsasagawa ng sistematikong pangungurakot, yun ang minamahal nila. That's how it works for these people. Kaya tawag sa kanila mga mercenaryo bayaran. So si Madriaga is among those political and criminal mercenaries hired by the government. Yes, pundo ng taong bayan ang ginamit mula sa ninakaw na mga proyekto at mga budget na pinalusok nila. Hindi po ito magtatagumpay because when your intention is evil, the result will always be evil. No good will come out of any evil deeds. Ayos? So, bantayan natin kung itutuloy nila ang pagpapalantad kay Madriaga at magpa-press conference si Lula Laila de Lima. Dahil kay speaker may maleta tayo, si Luistro ng Kangaroo Court Committee on Injustice or Committee on Injustice. Okay? Mga kababayan, huwag kalimutan ang ating paalala. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Sundan, abangan at i-promote at palawakin po ang ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook account at ang ating Ka-Eric Celis YouTube channel sa mga balita at talakayan. Muli, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka-Eric.